Kaugnay naman ng issue na yan, no? Kaugnay naman na kumpiskang high-powered na mga firearms, makausap natin sa pamamagitan ng telepono si Brigadier General Restituto Padilla, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Oscar, at sa lahat po nakikinig at nanonood. Magandang hapon po. Okay. Sir, meron po daw mga impormasyon na mismo sa government arsenal ng Department of National Defense ang mga nakumpiskang armas. Paano po kaya nailabas ang mga armas na ito, sir, kung totoo man yung impormasyon na yan? Hindi po natin batid yan, ano? At meron na yatang press statement ang arsenal natin tungkol dyan. At kami naman sa Armed Forces ay kumukuha lang ng mga deliveries sa kanila. At mga minamanufacture nilang munitions na ginagamit natin. Okay. Sir, pero itong mga armas na ito, hindi biro itong mga armas na ito, sir. Mga matataas na kalibre ito. Kumbaga, sino lang ba, sir, ang pwedeng o may kakayanan na mag-possess ng mga ganitong klaseng armas, sir? Unang-una, Oscar, linawin natin, ano, ang arsenal natin ay hindi gumagawa ng armas. Ang ginagawa po nila ay ammunition, mga bala at mga ibang munitions na ginagamit po natin sa Armed Forces, sa Philippine National Police at sa iba pang security agencies natin. So ang mga armas ay inaangkat natin galing sa ibang bansa at hindi katulad nung araw na meron tayong sariling factory na siyang gumagawa. No? Ngayon, wala na po yun, nagsara na po yun, kaya kinakailangan natin bumili na ng armas sa ibang bansa. Itong munitions naman, para masuportahan yung pangangailangan natin ng bala, ang siyang minamanufacture lang ng ating arsenal. Okay. Sir, pero I'm sure you're conducting your own investigations, sir, no? Kinukonsideran niyo ba yung possibility na baka may kaugnayan itong mga taong ito sa loob, sir, sa hanay niyo? Unang-una, seryoso po itong nangyaring to at ating pong sinusuri at iniimbestigahan na ito. Nakipag-ugnayan na po ang ating mga tauhan sa Armed Forces, sa mga kasamahan natin sa police upang kunin lahat ng datos kasi may mga markings po yung mga bala na yan. Yung mga boxes na yan, may mga identifying marks kung saan malalaman natin ang kanilang panahon kung kailan minanufacture ito, kailan na i-deliver at kung saan parte maaaring na i-deliver. So itong mga datos na ito ay magiging bahagi ng ating investigasyon. At kung mapapatunayan natin at makikita natin at tutukoy natin ang mga responsableng tao, talaga pong dapat parusahan ng mga taong ito. Kasi napakalaking paglabag po ito sa Article of 485, yung improper disposition po ng ating government properties, kasama na yung mga munitions dyan. So kung mapapatunayan po at matutukoy natin, mananagot po talaga sila. Yes, General, banggit niyo po yung ginagawa niyong investigasyon, ano? Kamusta po ang pakikipag-ugnayan niyo sa hanay naman ng Philippine National Police, kaugnay po ng mga nakumpiskang armas na ito? Yun nga, ang aking team 2 po ay nagpunta na po kanina ang ating mga tauhan dyan at nakipag-ugnayan na po sila upang makuha po yung mga impormasyon na kinakailangan nila para masimulan po ang isang masusing investigasyon. Okay, maraming salamat po, Brigadier General Restituto Padilla. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat, Oscar, at magandang hapon po.